Network Entertainment. Lance, tanong ako sa'yo. So, what is your dating turn off? Na pag nakita mo sa unang date, ay mata-turn off ka? Siguro sa akin, mata-turn off ako. Pag alam mo yung pinag-uusapan niya lang yung sarili niya, pag sa first date, yung parang puro kwento sa sarili but wala yung interest in getting to know more about you. Ikaw ba, Jacob? I don't know. I'm particular in hygiene. Ba't meron sa height? Ano meron? Hygiene. Hygiene? Yeah. Bakit? I don't know. And then, the flow of conversation din, mafe-feel mo yun eh. Na parang if, yun na nga, yung na-mention mo, yung talking about yourself lang na you're not interested in getting to know the other person. Oo. At kayo naman ba, Universe, Miggy, Pipoy, EJ? An EJ. Ano yung nakakapagpa-turn off sa inyo sa first dates? Ikaw muna, Universe. Ako para sa akin, if they're very picky with their food. Kasi I love eating. So if I can tell na super picky sila sa pagkain nila, yun, nakaka-turn off sa akin. Interesting. EJ, ikaw. Sige. EJ. Pwede bang bumati muna tayo sa ating mga listeners at viewers? Mabugay, guys! This is EJ. Mabugay. Hello, mabugay. So, turn off sa akin, siguro yung sa date ba to? Usapin ng date? Oo, sa date. Sa first date. Ako, kapag hindi magalang or mabait or nakikipag-usap ng maayos sa mga service people, especially sa mga waiters, sa mga pag-order, gano'n, may something sa akin yun kapag iba sila magsalita sa mga taong nag-work. Yun. Gets. Valid. Ikaw ba, Pipoy, habang nag-ayos ng bangs? Sorry. Ngayon ako nagka-bangs ng ganito na super micro. So yun, sa'yo mas ganda EJ. nga ng bangs mo eh. Wow, thank you. Charing. So yun, sa'yo mas EJ, if they're not respectful sa service workers, that's a major red flag for me. And if medyo half-hearted sila sa akin, parang okay, I'm just here to have a date and not to get to know me. Parang ganun. So yun, medyo red flag for me yun. Last, Miggy, ikaw. Sa akin, na-off ako if ever na may kadate ako, kapag feeling ko ako lang yung interesado sa conversation. Like, ako lang yung bato ng question, tapos siya parang walang binabalik sa akin. So, parang nag-podcast na lang ako. Pag ganon, kasi diba, parang masaya makipag-date kapag exciting yung kadate mo. So, kapag nafe-feel ko na parang hindi siya interesado, wag na lang sundan. Ganon. Kaya naman, hello to everyone all over the world. Magkakasama na naman tayo sa isang gabing puno ng kwentuhan, tawanan at bardagulan kasamang leading voices of the Filipino youth. Ito ang Ganito Kasi Yan, powered by the Pod Network. Talaga namang sabay-sabay nating minahal at inabangan ang mga tagpo nina EJ, Miggy, Pipoy at Universe sa queer dating reality show na Sparks Camp Season 2. Hindi man sila ang pinalad sa pagtatapos nito, pero paano naman nila babaunin ang mga aral na natutunan nila mula sa camp? Tuloy-tuloy lang ang ating kwentuhan with the campers sa ating episode ngayong gabi sa Ganito Kasi Yan. Ako pa rin ang yung striving scholar ng Rizal na hindi na kailangan mag-date ngayon. Ako lang to, si Lance Arevada. At ako pa rin yung podcaster by day, kami Atenista by night na available pa po. At yung by Jacob. At sino makasama natin ngayon, Jacob? At kasama natin ngayon ang campers mula sa Sparks Camp Season 2, Universe, Miggy, Pipoy, and EJ. Hello po. Doon pa lang pala yun, bida-bida ako. Nagpakilala ko agad. Hello, guys. Okay lang yan. Hello po. Bumati kayo sa ating mga podmates. Ayan. Mabugay! My name is Universe.
Ano na everyone? Hi, my name is Miggy. Maayong adlaw, I'm Pipoy. Hi everyone, I'm EJ. Ayun. Yan. At yun na nga. Welcome po. At least na-workout natin. Oo. At welcome sa isang pangmalakasang kwentuhan. Oo, dahil again, sa reference sa mga listeners natin, baka bago nang tunin kayo dito sa podcast, last year, nagkaroon tayo ng kwentuhan kasama ang cast ng Sparks Cam Season 1 at ngayon ay kasama na ulit natin ang cast naman ng Season 2. At ngayon ay magkakaroon tayo, katulad ng last week na nagkaroon tayo ng conversation with the 4 mutual sparks, ay ngayon makikipagkwentuhan naman tayo sa 6 na Team Self-love. Self-Love. Yun ang kanilang ano. Kasi sabi ni Bong sa kanila daw, Loti Maricondo 6. Hindi naman, walang Loti. Dapat love yourself. Ganun ang kanilang mantra. Marihan lang talaga. Marihan. So, ayun, mga ate ko, ready na ba kayo sa debriefing session natin? Ang tanong, ready ba kayo sa malalaman nyo, Jacob at Lance? Wow. Jacob and Lance, kung para sa inyo to, Yun ay lang. Ready po kami. This is for Ito you. ay trauma dump Exclusivo. sa amin. Magta-trauma dump kami sa inyo. You asked for it. Sige, pwede naman nating simulan. Jacob, go. Dahil dyan, ready kami sa tsaa. Okay. At ngayon nga na na-experience niyo yung buong duration ng camp, na natutukan na ng taong bayan lahat ng naganap sa buong duration nga ng pagstay ninyo sa camp. Ano yung natutunan or lessons ninyo mula sa about dating and relationships? Ano yung parang yun, realizations sa ganon? Pwede tayong same order ulit. Okay, same order. Ako, as a viewer, well, let's start with muna dun sa self-love because we keep mentioning it. Para sa akin talaga, the insight that I've learned is the most important love that you will give in this world is the love that you give yourself. Kasi when you love yourself, kahit hindi ka makakuha ng spark or hindi ka piliin, you feel like you didn't lose anything. So yun talaga yung biggest insight ko. At also, kahit sino ka pa man, may market ka talaga. Huwag ka mawala ng pag-asa. There's someone that's gonna see you and make you feel validated and loved eventually. So don't lose hope. Yun na. Ako naman. Ganon. Go, Miggy. Okay, so if there's one thing na natutunan ko outside the camp, I think hindi ko kailangang paliitin yung sarili ko just because feeling ko I'm too much for someone. So if anything na hindi ako matanggap ng isang tao just because I'm too much, parang mas naging confident talaga ako outside the camp. So yung sabi ko nga, lagi ko sinasabi na yung Miggy na nasa camp, ibang-iba sa Miggy outside the camp. Like, after the camp talaga, yung confidence level ko nag-boost. So, ayun. Ngayon, parang hindi ko na kailangan i-shrink yung sarili ko sa isang tao. So, hayaan na niya. Kung too much ako, edi maybe hindi siya yung tao para sa akin. Mismo. Okay, so may dalawang lesson ako na na-learn upon yung journey ko sa camp. First lesson is that shoot your shots, and second lesson is do it scared. So yun yung mga lesson plans ko. And anyway, so yun, first is shoot your shot kasi di ba ako yung pinakamalayo from all of the campers. Tapos sabi ko sa sarili ko, if the mere fact na andun ako, for me, it's a huge deal for me. It's a big deal for me kasi I was able to represent what I'm able to represent, di ba? So, the fact that I'm there, I think I've inspired a lot of people and yeah, ngayon na wala na sa camp, I hope to inspire a lot of people pa. So, yun lang. Thank you. So, ang pinakatutunan ko sa camp, huwag kang matakot sabihin sa tao na gusto mo siya kasi hindi ka pwede magpalamon sa takot kasi at the end of the day, at least nasabi mo, di ba? Kumbaga, kung hindi man niya natanggap yung pagmamahal na gusto mong matanggap,
kung di naman niya sinabi sa'yo na gusto ka rin niya, at least wala kang pagsisisi na, shit, di ko nasabi, sayang, paano ko nasabi ko, di sana, baka may nag-bloom na something na relationship or even a connection, di ba? So, huwag kang matakot sa anong nararamdaman mo. Huwag kang matakot sa rejection kasi rejection lang yan. At the end of the day, mas maganda ka sa rejection. So, yun. Gets. Parang ang dami agad learnings and all, first question pa lang. Pero ito, if okay lang din nasabihin nyo rin, if ever, ano yung nag-spark sa inyo na sumama sa Sparks Camp? Kasi, para last year, at least may idea na tayo, or kung napanood nyo man siya na ito yung mangyayari, ganyan, first Yung flow, we're yung dating mga reality twist, show. at yung mga nagaganap. So, ano yung motivation nyo Oo. or what made you join Sparks Camp? Ako muna, para Sige. pag ano Kaya naman. ano naman tayo? Go, EJ. Baliktad. Daming dumadaan eh. Gigigil ako eh. Uwian na kasi ng mga tao, pasensya na. Nasa bundok kasi ako, guys. So, kung nasan ako ngayon, medyo kalsada na yan. Gusto niyo ba doon ako sa kalsada? Mas malapit? Sorry. Kaya ako sumali sa... Ang tagal nyo tumawa. Anong internet nyo dyan? Sinasabi sa hula, Jacob tsaka Lads, ha? Oh, diba? Sorry, ang bagal ng internet. Ayun, sinasabi sa hula. Tayo na dog shot. Tayo ata. Wait. Oo. Hindi, okay lang yan. Okay lang yan. Maitatawid yan. Go, EJ. Okay, go. Laban. Kaya talaga ako sumali sa Sparks Camp kasi nga, gusto ko talagang makita yung sarili ko. Wala tumanda na ako. Lagi ko sagot to, kapag tumanda na ako, 40, 50, kaya ko balikan sa YouTube yung itsura ko nung 29 ako at lumalandi ako sa mga ibang tao. Yun talaga yung gusto kong, kumbaga parang biography ba tawag doon? Or Viagra? Gusto ko makita yung sarili ko na... Biography ata, mother. Biography ba? Sorry. Safe ba tayo dito? Safe naman to dito, di ba? Ayun, gusto ko makita yung sarili ko kung paano ako magmahal, kung paano ako lumandi, and kung paano ko nakilala yung mga taong nakilala ko nung 29 years old ako. Ayun. Ganon. Ikaw ba, Pipoy? Kasi syempre from Mindanao to Luzon. Ano yung nag-spark sa'yo na sasama ako dito? So yeah, yung bakit ba ako sumali sa Sparks Camp? Kasi in my defense naman, I was caged in my hometown for a really long time. I was boxed in my hometown. So parang comfort zone ko na yung hometown ko. So sabi ko, dapat yung target market ko, dapat hindi lang sa Mindanao, dapat sa buong Pilipinas. So yun. So nag-try ako ng Sparks Camp and eventually, and luckily naman, nakapasok ako and yun, nakita naman ng buong Pilipinas and mundo kung paano akong lumandi. And paano lumandi yung Big Boy of Sunshine from Kidapawan City. So yun. Kidapawan. Gets. Ikaw, Miggy. O diba, ganun pala gumalaw ang mga taga Mindanao. Hello people! Anyway, ako naman, sumali ako kasi nga, sabi ko nga rin, lagi ko rin ito sinasabi na parang about time na magkaroon ulit ako ng bagong jowa kasi nga, first boyfriend ko yung ex ko. So parang, okay, kailangan ko na maghanap ng another partner. Sakto, sabi ko, malay mo, sa camp na yung magiging next boyfriend ko. So ayun, kaya ako naman nag-submit na lang din ng application for Sparks Camp Season 2. University ko naman, bakit? You're from the US and all, na parang, na-feel mo ba nandito yung Sparks mo sa Sparks Camp? Siguro for 2 reasons the reason why I joined. Kasi I wanted to get in touch with my Filipino roots. Tapos I wanted to have fun. And what better way to do that than join a reality show? You'll meet Filipinos na, hindi ko nakikilala sa US. And lahat ng co-campers ko, super inspirational sila. And, I tell them, like, parang, they're the Filipino I want to be. Gusto kong ma-tap into
yung paano ba magmahal ng Pinoy, paano magrespeto ang Pinoy. I'm learning so much from them. So I love my experience at sumali ako for that para ma-accomplish yung 2 goals na yun. At parang nagawa ko naman, ang saya talaga sa camp. So Naranasan mo na ba ang sarap ng Pinoy magmahal? no, hindi pa ako nagka-boyfriend na Filipino ever. So, yun sanang gusto ko. I wanted Pero a yung Filipino. landi. Ang cute kasi maglandi ang mga Pinoy. Pag Filipino jokes, lagi akong tawa ng tawa. So, gusto ko sana marunong mag-Tagalog. In the market At naman, least napanood naman. natin ang finale. Lahat sabi mga Lotte Maricondo, lahat ng nandito. So, we're in the market, guys. Comment down below. Oo. We're open. At yun. Oo, at least ito na, pwede na namin kayong i-advertise. Grabe. Mm. Pero yun na nga, bilang na 8 episodes ang naganap na Sparks Camp. Oo. At syempre, dun sa 8 episodes na yun, marami pang nangyari na hindi umabot sa final part. Ate, malamang marami diyang mga Oo. nakata-drama. So, what were some moments, whether funny, embarrassing, or something spicy, as it could be, that happened in the camp that did not make the final cut? In short, alam na namin may mga naglaplapan dyan. Pero may mga nagsabunutan ba o anong eksena? Kasi grabe yung mga pasabog ninyo noon. Ako, I'll start. Okay, kay Wala Universe naman. tayo mag-start. I feel like there's a lot kasi na we can't share siguro. Pero I'll try my best. Sana hindi ako may trouble. Pero for example, moment of truth, marami kaming downtime. So, mga co-campers ko, super talented yung mga yan. Nakita nyo naman si Miggy, kayang-kanya imitate yung mga aso. Pero sa mga campers, si EJ, si Paco, ang galing nila kumanta. So like, in between, syempre, reality show to, may camera, so kailangan nila i-rearrange. Merong music, so kantahan kami. So, pero nakakatawa lang siya. At siguro, this is my fondest memories. Like, sometimes, iibahin nila yung lyrics or like, we'll make high-pitched noises. Kasi super bored kami habang naghihintay. So, yun ang pinaka, fondest memories of para sa. So like, kung kunwari, di ba, may yung mga nanalo sa date, kayo na naghihintay, parang may mga bonding kwentuhan din kayo behind the scenes. I mean, Yes. pwede lang ba i-share yun? Oh. Meron naman. Sa'yo, EJ, parang yung tension ba na nakita namin in front of the camera, ganun din ba siya behind the camera? Or medyo mas naging kalmado na kayo nun? Siguro ang pwede kong ma-share nung nag-walkout kasi ako doon, hindi na lang pinakita. Hindi naman walkout, naihilang talaga ako, pero Saan kinonsider ko siyang walkout para medyo dramatic. And then, nung luwaw sa party dulo na part to. na? Oo, sa luwaw party na to. Parang medyo lasing na ako, tapos iba na emotions ko, so lumabas ako, tapos parang kinausap ko yung mga staff na nandun sa gilid. Nagugustuhan niyo ba yung mga nangyayari? Gawagin ako. Gawagin ako. Pero brighter side, hindi napakita na si Pipoy ay nilalandi ako sa cottage. Di ba, Pipoy? Yes. EJ, ako na magkwento nun. Yun Sige. yung Kaya nga. Okay. Pipoy, sa'yo na yun. Go, Pipoy. Go, Pipoy. So yun, nilalandi ko si EJ, di pinakita. Tapos, at that time, it was a moment of bravery. May word ba na ganun? Yeah, it was a moment of courage for me. Kasi, bakery, pandesal, eme. So like, at that time, parang sabi ko sa sarili ko na, okay, parang lapit na matapos ang cup, okay, sabi ko, magka-confess ako kay EJ ngayon, sabi ko. So yun, di sinali sa final cut, pero nilandi ko si EJ and sinabi ko na, hi EJ, you know what, I like you. It's ganun. Tapos reaction ni EJ, super... Tapos di magawin yung reaction ni EJ kasi na-shock siya talaga. Di ba, siya naman yung binigyan ko ng first and final sparks ko. So,
Sabi ko, okay, this is it. This is the time. So yun, sayang di na nasali sa final cut. But yun, medyo lumandi naman talaga ako. Di naman po ako good boy all the time. So yun. To answer that, yun lang din niya kasi nanggaling kasi yun sa isang joke na parang hindi na gets ni Pipoy. Tapos sinabi ko, ay, parang hindi mo na gets. Wala bang wifi sa Kidapawan? Gumanon ako. Tapos from there, kinonfront, ang ingay ng aso ko. Kinonfront niya kinonfront niya ako, sabi niya, EJ, alam mo ba na baka magalit sa'yo mga Kidapawan kasi ayaw namin na matingnan kami na parang wala kami sa kabihas na sa city or something. Parang ganun. Doon niya in-start yung conversation until padulo umamin na siya. Actually, segue ko lang yun para masabi ko na, na I like EJ doon. Segue ko lang yung kinonfront ko siya. Para lang may diba? Sayang di ko na sali sa confessional. Parang kung ako din si Pipoy, makakonfuse na ako. Bakit? Para mako-confuse ako na ako pala si EJ na bigla kang, di ba sermon, but bigla kang sasabihan, tapos bigla magko-confuse sa harap mo. Parang, Parents, this is your cheat code to understanding your gamer kid. This is Keri Kita, Guide for Non-Gamer Parents. I'm Ray. And I'm Joey. Hardcore gamers, hardcore parents. Let's learn from each other. Dito, Keri Kita. parang gets ko si EJ sa part na yun. Hindi naman ako na-confused. Was more of like, kinilig ako kasi tapos kung paano siya ginawa, kung paano siya nangyari, kung paano siya sinimulan, doon, kinilig ako, hindi naman ako na-confused. Ikaw naman, Miggy. Okay, so, oh my God, sana hindi rin ako matrouble dito. But, oh my God, eto na, ikakwento ko. Diba, yung mga nakiss ko sa camp, si Alan and Martin. But, meron pang isa. Tapos, hindi siya nasama. Nakakaloka! Oh my God. Hulaan nyo. Hindi na nasasabihin yung camper, pero may isa pang Nandito camper. ba? Nandito ba sa meeting? Wala. So, hulaan nyo na lang. Okay. So, bali tatlo yung nakiss ko. May hula ko. Okay, yun. Parang Yung tatlo nakarami. nakiss natin. Yung nakarami rin. Go, Biggie. Ayun. So, tapos, actually, meron pa. Alam mo yung, episode 4, na parang nagchichismisan kami mga marites dun sa, habang nag-aaway to si Universe siya kasi Zoher. Nagchichismisan kami doon. Alam mo, sobrang random lang ng pinag-uusapan namin doon. Kasi, si Paco, first time niya kumain ng singkamas. As in, tinuturuan namin siya magbalat ng singkamas. Tapos, tinatanong niya, wait, diba si Paco, English? Tinanong niya sa amin, ano daw English ng singkamas? Tapos lahat kaming mga campers na andun, parang nasyusyunga talaga kami. Hindi namin alam kung ano nga bang English ng singkamas. So parang kung ano yung mga sinasabi namin. Tapos alam mo, after pagka-uwi, sinerge ko talaga kung anong English ng singkamas. Tapos, ang ano nga ba? Turnip daw. Turnip. So parang, okay. Paco, if you're listening to this, turnip na po ang English ng singkamas. Pero, ayun, ang dami talaga mga moments, even mga funny moments na hindi talaga nakaabot sa cut. Even Pipoy and I were talking. First episode, di na siya nakita. Pero, doon kami nagkakilala talaga ni Pipoy. Kinuwento niya sa akin ang kanyang talambuhay. Ayun. Hindi nga lang siya nasama sa final cut. Pero, that's okay. Ako curious ako, like, being in the camp, especially nung, let's say, pumasok kayo, yung mindset nyo ba, nung pagpasok na, ay, lalandi ako. Kasi parang, di ba, especially yun naman purpose ng show, dating show yan. But, how do you distinguish yung parang pagiging friendly nyo, ay yung vibes barkada, marihan vibes nyo with the other campers, doon din sa side nyo na, ay, gagawa ko ng move dito. Parang, paano siya na-distinguish sa loob nun? Ang ganda ng question.
Ako ba? Sige ako muna. Ako kasi, kapag lumandi kasi ako, may iba akong pinapakitang intimacy. Meron akong ibang tingin na ginagawa. So yung tingin ko kay Alan, friendship talaga yun. Ano yun? Ganyan lang ni Alan. Pero pag malagkit yung tingin ko sa'yo, yun kasi yun eh. Pero sa types, I feel like sa conversation, parang medyo mahirap siyang i-differentiate kasi at the end of the day, pumasok ka na naman doon to make friends eh, di ba? Parang bonus na lang din kung may talagang makakapalagayan ka ng loob, di ba? So, it's the gesture for me. Mas dun siya nag-matter. Ikaw naman, Miggy. Ako, syempre, dating show yun. So parang as much as possible, ayoko talagang mag-sister-sister ng mga magmarehan talaga doon. Pero once na feel ko, ay parang mamarihin lang ako neto. So go, isisi na lang kita. Pero I'm open to anyone. So yun talaga yung mindset ko, okay, lalandiin ko neto. Eto si Pipoy. Ayan, si Pipoy. Oh my God, kinakausap ko siya nung acquaintance party. Diyos ko, parang narinig ko na parang binesti niya ako. Sabi ko, bakit naman ako binest-friend neto ni Pipoy? Ayun, nagulat ako. Sabi ko, hala, sayang naman yung chance na landiin ako neto ni Pipoy. Kasi nung time talaga rin, kinakausap ko talaga si Pipoy. Like, super interesado ako kay Pipoy at that time. Tapos, bigla na lang binesti ako ni Pipoy. So parang, okay, edi bestie na lang kita. Pipoy, may masasabi ka ba? Ewan ko, siguro yung language barrier. kasi talaga, ang hirap talaga mag-Tagalog for me. So parang, every time I speak, parang tinatranslate ko muna kung ano yung ito-talk ko out loud. So, minsan, di naman talaga bestie yung dapat kong sasabihin. But, at that time, parang siguro, okay, na-bestie ko na, nasabi ko na, say go. So, siguro yung pag-take ni Miggy. But then like, back to the question, paano ma-distinguish kung marihan or like paano, or yung gusto ko lang Wait, Pipoy. Yes. Alam mo, ikaw kasi, ini-English mo kasi ako eh. Tapos ako medyo enga na nung kinakausap ako. So parang nag-English na lang si Pipoy, tapos ako nakatingin lang ako sa kanya. Ang hirap pa mag-Tagalog. Oo. Ang hirap mag-Tagalog kaysa mag-English at that time. Oo. So yun, at that time, paano ma-distinguish ba yung marihan at saka yung paglalandi? So, on my part, may mga pahaplos ako kasi yung giving ko is physical touch. Love language ko is physical touch. So, if ever may paganyan, tapos may pahawak sa knees, ganun, while talking, siguro yun yung pag-distinguish ko sa landian at saka marihan. So, yun. Parang never naman ako hinawakan. Kasi nga, super hiya ako sa'yo. Like, parang shit, CJ. Ewan ko, parang yung pagkagusto ko sa'yo at that time, parang nahiya ako na parang, EJ, parang super, ewan ko, hindi ko ma-explain, EJ, ewan ko sa'yo. Intimidated ka ba kay EJ? Oo, medyo intimidated ako kasi nga, ang strong ng personality niya. So parang ako, oh my God, paano ko ba to siya kasi gusto ko nga siya, di ba? So medyo frustrated ako on how to approach him. So ako, pag nilalandi ko si EJ, parang casual talk lang. So parang, siguro, kaya nga hindi ako niya nakita kasi parang di ko sinashow yung if gusto ko siya. Not until nung sinabihan ko siya na I like him. So, baka yun yung, kaya di ma-drawing yung reaction niya kasi na-shock siya talaga. Ikaw naman. Universe. Nakasukay ka rin ng mga date. Yes, yeah, I'm very competitive to respond to your statement. Pero to answer your question, yes. To answer your question, siguro pag may lumalandi sa akin, I pay attention to how, kasi like Pipoy said, parang meron kasamang like physical touch
na hindi nakikita sa camera, maybe they touch you in your back. Nakita natin si Zuhair, how he landed, it comes to you, pwede bang ganito, ganyan, episode 1 or 2, ewan. Pero ako, when I flirt with somebody, to distinguish what is platonic versus romantic, is my body language changes. So, yung body language ko talaga nag-iiba. When I like you, nagiging mas malambot ako. As it means that I really like you. Pero pag I'm very, usually I'm stern and I also, I'm very direct naman. So, sinasabi ko talaga if what I'm feeling for you is just platonic. So, yarn. Ayun. At parang given sa nakikita naman namin sa screen, sa YouTube, pag nanonood, parang mukhang even behind the scenes. Although yung mga ganyang implicit na paglalandi, hindi siya very apparent kasi pag panonoorin mo na parang, alam mo may katong plotline, alam mo baka may nagsasabunutan ng behind the scenes. Karoon, Sabi naman sabunutan. naman. Bakit gusto ko kanina pa binabanggit nila. naman. Parang gusto nila magsasabunutan sa mga dating. Kailangan next season may ganong pasabog. Pero yung parang syempre, yung plotline and all, yun lang kasi nakikita namin. But behind the scenes nga yan, katulad yung sabi niya na may ganyan pala. And even sa iba pang forms ng interaction, may ganun din. So, ito naman ang question namin. Alam natin sa dulo, Jacob. Alam natin sa dulo, kayo yung umuwi na walang mutual spark. So, gusto lang namin tanongin is, how did your experience further shape your perspective on self-love and growth, especially in seeking relationships in the future naman? Very good. Pwede tayo EJ. Ako. Yun na, gaya ng sinabi ko kanina, kapag may tao kang nagustuhan, sabihin mo and be honest about it. Kasi minsan may mga tao tayo nagugustuhan tapos at sa dulo ng araw parang sasabihin, lagi natin silang iniisip. Minsan napapranin pa tayo kung saan sila pupunta, ang ginagawa nila, sino kasama nila. Parang masyado tayo nag-create ng mundo na kasama tayo, hindi pala. Kasi nga, ikaw sa sarili mo, pinapasok mo yung sarili mo nang hindi mo siya totally pinapasok. Gets mo? So parang kung para lang matapos na tanong mo sa buhay, lahat ng mga questions mo, what if, and kung ano man yan, sabihin mo sa kanya na naramdaman mo. So depende na lang sa kanya kung paano niya ito tatanggapin, and depende na lang din sa'yo kung paano mo tatanggapin. Pero dapat tayo, ng mga nagkakagusto sa mga taong ganyan, is dapat ready tayo sa rejection, di ba? Hindi pwedeng nireject ka tapos talagang book na yung mundo mo, hindi ganoon. Mas more of like, tingnan mo yung rejection or yung nangyari na positive kasi at least alam mo sa sarili mo, kaya mo i-identify na shit, in love ako, shit, gusto ko siya, shit, ganito lang pala to, shit, sex trip lang pala to. Parang na ano mo siya, na nakiklear mo sa utak mo kung anong gusto mo sa taong to. So after na kam talaga, yun talaga yung mas nakita ko na parang mas maging honest ako anong nararamdaman ko and be kind to myself more and mas yakapin yung sarili ko at the end kasi nga, di ba, sabi ko nga sa performance ko, dancing on my own, so yun na naman tayo, sasayaw na naman tayo mag-isa, and sinabi ko din doon na kahit mag-isa ka lang sumasaya, wag ka mapapagod sumayaw kasi nga it's okay to dance on your own kasi at the end of the day, makikilala mo yung tao makakasayaw mo. So, yun lang. Gets. Pero EJ, may what if ka ba? Parang na hinohold mo after your experience sa camp? Kasi syempre yun, yung learnings mo, based dun sa, wala na. Wala na akong what. Actually, kung ano nakita ko sa editing, kung ano nakita ko sinama lahat sa cut, wala akong what if nasama to. Siguro kung nasama to, mas ibibigay ko na doon. Mas yun yung nakapalabas at makita ng lahat ng tao. Hindi na para isipin ko na, ay, kung sama siguro to, baka mas naging strong yung connection namin. Siguro mas naging strong yung storyline namin. Pero mas nangyari yon na ganun yung nangyari kinalabasan kasi nga yun ang dapat. And I think sa reunion episode, masagot naman lahat. Mako-close natin lahat ng chapter na nasaan. Ayun. Ganon. Tama naman. Ikaw naman, Pipoy. Learnings mo, like moving forward in dating, and
may bagay ka bang sa tingin mong dapat mo rin sanang ginawa nung nasa camp ka pa? So, moving forward ngayon, so for me, so I saw a different side of myself nung pagpasok ko sa camp kasi sobrang nonchalant ko doon tapos super medyo introverted ako sa camp. Ganun. Kasi ang hirap kasi first of all, ang hirap makipag-communicate, yun yung problem ko. And then, yun, nakita ko yung pagka-gentle ko and nakita ko how I love on the screen. And yun talaga yung diin na pagmamahal sa kapwa natin. Kasi kasi at that time, parang, ay, ganito pala ako magmahal. Parang na-realize, ganito pala ako magmahal na I'm able to love this kind of love, diba? So, yun, na-experience ko and nakita ko yung another side of myself na di ko nakita noon. Yung pagka-gentle ko, diba? Di naman ako yung gentle ko, magbibisaya ako. Pero, I think kasi I am in my most authentic self if I speak in Bisaya. But then like, ngayon nga sa camp, di ako nagsasalita ng Bisaya. And nakita ko yung another side of myself na ganito pala magmahal si Pipoy. And yun yung nakita ko all throughout the journey ko sa Sparks Camp. And sa regrets naman, no regrets talaga. Like, wala akong what if, but may isang scenarios sa aking mind na what if ihulog ko sa yung spark ko sa sarili kong box, di ba? Parang that's a powerful moment, di ba? So parang I am a spark. O di ba? Parang that's a powerful moment. Sana ginawa ko yun. But then like, no regrets naman. Because I think nangyari ang dapat na nangyari. But if I could relive that moment na pwede kong ihulog yung spark ko sa pangalan ko sa box ko, I think mas maraming ma-inspire and it would be a very powerful moment on my part. Diba? Ganun. So yun. Ang powerful, no? Oo. Kumbaga in Drag Race terms, ikaw yung nagpasa-share away sa sarili mo. Parang ganun din yan. Ganyan ka-powerful yan. Let's go, Ben de la Creme! Let's go! Diba? Oo. Diba? Parang ganun. Well, but people, nabigyan mo na ng idea yung mga susunod na camper. Tama. Ikaw naman, Miggy. Ako, kahit wala akong naiuwing mutual spark man, I think mas minahal ko yung sarili ko. Totoo, parang mas na-value ko yung sarili ko and I know my worth now. Like more than ever, mas alam ko na yung worth ko ngayon. Kung hindi man nila ako pipiliin, okay lang kasi andito naman yung sarili ko. Okay? At saka, ang goal naman ng Sparks Camp, diba? To ignite a spark. Not necessarily magkaroon ka ng mutual spark. Pero, na-realize ko doon na alam mo na parang hindi ko talaga kailangan baguhin yung sarili ko kasi may mas makaka-appreciate din talaga sa atin. Ako, in my case, wala man sa camp. Pero habang nag-air yung show, ang daming naka-message sa akin. Like, totoo, na feeling ko nga yung biggest win sa Sparks Camp, not the mutual spark, pero yung love and even the representation na ginawa naming campers para sa queer community. So, ayun, na-realize ko na parang, di ko na kailangan talaga magbago. Di ko kailangan magbago ng sarili para magkaroon ako ng possible partner. Kasi kahit itong ganito, sarili ko, may makaka-appreciate sa atin. Yun. Yun. Tsaka parang na-appreciate ko rin all throughout ng Sparks Camp na may kanya-kanya kasi kayong personality and not just yung sa representations na the labels we present to ourselves, kanon. But yung parang si Miggy na very gentle para sa people but may mga aspects na magugustuhan mo talaga sa tao or even yung audience siguro na like may nakikita sila or kami din, ako as an audience na certain aspect ng sarili ko when it comes to dating or even in having friends or talking to people na nakikita ko din sa campers. Kaya siguro parang marami ring tumutok
sa Sparks Camp since nandun yung sense of affinity na relatability din sa campers, especially na coming from different backgrounds pa, diba? Ikaw ba? Oo. Yun. And lastly, syempre, si Universe din. Yes. Okay. Parang, so para sa Universe. yes. Go. Ayun, parang I would like to add lang na in your case na mga kasama natin dito, yun nga na mas kakaiba, but iba yung plotline mo. Journey mo nun na pero ate ang daming sparks nung una, pinagkaguluhan. And then in the end, yun, well, it happened, but at least parang it is what it is. And nandun din siguro yung parang sa'yo yourself na baka wala sa Sparks Camp, baka nasa somewhere out there. But ano yung parang learning realization mo, especially nga na binanggit mo kanina na hindi mo pa naranasan, wala ka pang naging partner na Filipino, and now na eto Sparks Camp, at least yung landian phase and all, na-realize mo na ano yung parang pulot mo or hugot mo ngayon from it and lessons from the camp. Yeah, I think siguro, like you said, very very different yung views ko from, my co-campers at yung naging experience ko sa loob. It's very controversial, let's just say that. Pero what I have learned is not only to put value in self-love, pero para sa akin, kasi nakasama ko yung co-campers ko for, about a week, tapos biglang tigil na siya. Balik ako sa dati kong independent life. Nalungkot talaga ako kasi I realized na beyond self-love, I also value the love that I receive from my friends. And I told myself that I'm also gonna focus on that and continue to nurture the relationship that I built dito sa camp. Kasi meron din ako mga bagong friends outside from this experience and nagsuporta sa akin, nagmahal sa akin. So I think moving forward, I'll focus on self-love, loving others, tapos personal growth na rin, so that I could continue to be the best version of myself. Hindi lang para sa akin, pero for my friend, for my family, at saka sa future partner ko. Yun. Kasi deserve nila to get the best version of Universe, diba? Tama naman. And throughout the 8 episodes, nakita rin namin, natutukan namin ang journey ninyong 10. And each one of us related to different characters, different campers. May mga shinip, may mga naging team kanto. Team yan. And at the end naman, ang importante ay lahat naman ay may natutunan. At we became as Universe said, better version. Parang with this, ang dami din natin natutunan about dating, about relationships, and such. Nakita natin yung pakikipaglaban, but syempre you stand up for the person that you like. Wow, may pagganon. And yung parang syempre yung sinasabi lagi sa close-up? Hindi ko nakalimutan. Dare to get closer. Dare to get closer. Ayun. Wow. Sponsored, ganun. Pero yung parang dare to get closer na talaga na everything. But yun, eto, last question, but siguro yes or no na lang. Gusto nyo bang bumalik sa Sparks Camp? If given the chance. EJ ulit. Sure. Sino yun? Si Pipoy, no? Ako, siguro, kung mapanood mo ito ng production, baka pwedeng pumalik ako, yes. Pero baka magpa-facilitate lang ako ng isang game or something. I don't know. Basag lang. Hi guys! Hello! Parang ganun twist lang. You want some twist, ha? Ganon. So, hi Black Sheep, hi Directed. Hello. Kung mapapanood niyo ba ito. Hello po. Diba? Hindi ako papasok na, stop. Hindi ako papasok na crew. Papasok ako. Ayaw Sparks Camp All-Stars. Ha? Ayaw mo ng Sparks Camp All-Stars. Nasagot ko to sa isa kong live eh. I don't think hindi siya mag-work kasi ang magic kasi ng Sparks Camp, diba, parang dapat hindi kayo magkakilala. Eventually, nagkakilala kaming lahat from season 1 and season 2. So baka ang mangyari lang, maging ano lang siya,
for TV, maging ganun siya, hindi siya maging sobrang hindi siya maging sobrang real and vulnerable kasi nga kailangan natin yung bawat isa. Pero siguro kung ano to, labanan ng endurance or something, I don't know. Sige sila na lang. Parang pero hindi na PBB, ako. ganon. Okay na ako. Survivor naman. Survivor. Parang ganon. Survivor, may tanggalan, no? Pero parang I don't think it would work. So, I would say no, but yes to guesting. Hoy! Ikaw naman, Miggy. Laban. Ako, I think yes. Pero, dapat ibang different pool of campers na. Like, ako yung papabalikin for another season. Pero dapat hindi ko kilala lahat ng campers. Kasi, tunay nga yung sinabi ni EJ na if magkakakilala for All-Stars, parang walang mangyayari unless ibahin nila yung concept. Diba? Kasi yun nga yung magic ng Sparks Cup, diba? Yung parang, maghahanap ka ng Sparks dun sa pool of campers na hindi mo kakilala. So, if ever man na magkakaroon ng All-Star, siguro ibahin nila yung concept. But, kung tatanungin mo kung babalik ako sa Sparks Camp, I think yes, pero hindi ko kilala dapat yung mga kasama. Kasi, grabe talaga yung growth ko. Parang ready na akong puksain sila if ever man na bumalik ako. Universe, ikaw naman, yes or no? Babalik ka ba sa Sparks Camp Season 3? Yes, kung ala Survivor nga ang pag-uusapan. Kasi I love the competitions talaga. Ang saya nila. It's really fun. So kung maraming ganon, sige ako. Ang competitive. Pwede naman siguro. Gusto ko yung season 3 na agad nila. Kapag nag-all-stars, mga matagal pa, mga 5, 10, 15, o kaya, gano'n. sa next PBB. Wow. Puro mga Gusto ko yung pwede naman. Ito yung pinilit mo talaga eh. Pwede naman sa bahay ni Yung sa Kuya. Umo. Oo. Malay natin. But, ayun, once again, maraming so salamat much. sa Si Pipoy inyo, pa! Universe Si Pipoy pa! Pipoy and EJ. Ay, sorry. Sorry, Pipoy. Gabi naman kayo maka-exclude. Saring. The Mindanao Erasure. Yeah. Oh my gosh, racist. Eme lang. Racist. So yun. Ako, no na. Ayoko nang bumalik. Pero like, may nabasa akong comments, so, parang if ever babalik man ako, parang Sparks Cup, Pipoy Edition, parang yung Bachelor yung format. Ako naman yung pipili. Parang gano'n. Parang, ako lang pipili sa kanila. Okay, ito. So, ito, basically, ito. pipila sila for Pipoy, our nation's Ay, big saya flag. Ayoko nang parang ipakita yung self ko and mag-seek ng validation from it. Dapat sila magpakitang gilas sa akin, ganun. Talent show. Oo. Dahil mo bang umugalang ako? Parang maganda yan. Ay, ang Black Sheep may gusto na pong i-pitch si Pipo. Black Sheep baka naman, no? Black Sheep, Black Sheep. At ayun na nga, final na. Thank you so much Oo. sa ating campers from Season 2 ng Sparks Camp, Universe, Miggy, Pipoy, and EJ. Grabe. Parang hindi mo ito naging debriefing. More like, kwentuhan lang talaga. And parang medyo may onting trauma. Trauma dumping. Ungkatan lang ng past. Pero ito, binibigay na namin sa inyong airtime para sa promote ng Sparks Camp and inyong socials. Yes. So, abangan nyo na nga. Ang reunion episode will be airing next Wednesday on August 28th. Abangan nyo po yan on Black Sheep YouTube channel. At sa mga, whether you like me or not, after this show, sana, if you like, you can follow me on my social media on Universe Ramos. Marami pa akong adventures dito sa Pinas because I have decided to stay here for one additional year to pursue acting and becoming a content creator. So yes, Universe Ramos on all my social media. You have the floor, Miggy. Hello. Ayun Ayan na nga.
So, sa lahat ng mga nabitin sa Sparks Camp Season 2, abangan nyo kasi magkakaroon kami ng Season 2. At syempre guys, kung namiss nyo talaga kami, pwede nyo pong i-binge watch ulit ang Sparks Camp Season 2. Available po yan sa YouTube channel ng Black Sheep. At syempre, maaari nyo po akong ma-follow sa aking socials, Miggy Rualio. Pipoy, pasok! Hello, Dalaygon! Lady Morgana. So, hello everyone. Follow me at my socials at Pipoy Arero. So, yun. Nasabi na ni Universe and Miggy about reunion. So, yun. EJ. Tama ba, EJ? Or dito? Mabugay everyone, salamat sa pagsama sa amin. Ako pala si EJ Dimayakyak. So ipopromote ko lang ang aking socials, Instagram EJ, sa X, sa TikTok, sa Facebook, it's EJ Dimayakyak. And very, very soon, maglalabas po tayo ng merch, which is the Mabugay merch. I don't know if makikita nyo siya, pero... Focus siya konti. Well, so hindi siya nag-focus, pero maglalabas pa ako ng Mabugay merch. So, may Mabugay lang siya, at sa likod may Mabugay sa Mabuhay ang mga bakla. So, sana po abangan nyo yan sa aking socials pag pinost ko na. So, yun lang. Very, very exciting. Oo. Sigurado ang dami nating abangan mula sa campers ng Season 2 at sana ay hindi pa ito ang huli nating Oo, at dun sa mga listeners natin na di pa nanonood ng Sparks Camp, bakit hindi? Stream nyo na yan sa Black Sheep YouTube channel. At ayun, once again, maraming salamat. At sa Learning Stall, thank you so much sa pagiging mga spirit animal. Wow, spirit animal. Spirit guardian. Spirit guardian ng bawat manonood. At para sa mga listeners natin, kung nagustuhan itong episode na to, what if stream nyo rin yung isa nating episode kasama naman yung mga couples na nagkaroon ng mutual sparks na sina Martin Suher at Ala. Yes. And yon, kung nagustuhan itong episode na to, what if i-share nyo to sa mga social media platforms? Feel free din na itag kami sa Ganito Kasi Yan Pod on Instagram at GKY Pod on X. And abangan niyo exclusive videos at Ganito Kasi Yan on TikTok. And tag na rin kami, it's LNCRVDA on Instagram. At ikaw naman, Jacob? It's a Charles Jacob on all social media platforms. And if brands kayo at gusto niyo makipag-partnership sa amin, you may email us at theganitokasiyanpod@gmail.com. And don't forget to give this 5 stars and stream our past episodes. Dahil marami kaming bagong dapat abangan ngayong Season 7. Follow nyo na rin kami sa Spotify, din yung notification bell dahil nag-release kami ng episodes every Saturday. And once again, wag nating kakalimutan, may sparks man o wala, ang importante, marami tayong natutunan at ang greatest lesson and greatest love din natin magbigay is our love to ourselves. Wow! Ganon. At ito pa rin ang Ganito Kasi Yan. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual. The Pod Network Entertainment.